Padayon ta sa Galatians chapter 1 and we are on part 3 of Paul's defense sa iyang message o sa iyang apostleship. Okay, so Paul's defense of his apostleship part 3 ug ang subtopic na to independent. Ang iyang apostleship is independent of the apostles before him, and ang iyang apostleship is also proven by his preaching of Jesus. So just to make a review, sorry, katiyod kay ko. So number 1, yung defense was nga sulti siya nga iyang mensahe was a direct revelation from Christ himself. Niya follow-upan niya ang iyang depensa sa iyang message ug sa iyang apostleship sa iyang conversion testimony. O karon data sa independent na yung apostleship kay wa man siya nag-uban sa mga ubang apostles, awahi man siya nga nahimo apostoles o makita sa ni sa iyang fiery preaching of the gospel of Jesus Christ. So mabasa ta sa Galatians chapter 1 verses 16b to 24. Nagingon diri, when this happened, I did not rush out to consult with any human being, nor did I go up to Jerusalem to consult with those who were apostles before I was. Instead, I went away into Arabia, and later I returned to the city of Damascus. Then 3 years later, I went to Jerusalem to get to know Peter, and I stayed with him for 15 days. The only other apostle I met at the time was James, the Lord's brother. I declare before God that what I am writing to you is not a lie. Then I went to Syria and Cilicia. I was personally unknown to the churches of Judea that are in Christ. They only heard the report, the man who formerly persecuted us is now preaching the faith he once tried to destroy. And they praise God because of me. So makita na to ang sequence sa event sa iyang after sa iyang conversion. One is after he was converted to the Lord Jesus Christ, wa mo konsulta si Apostle Paul og any human beings, no? In fact, ang iyang conversion was supernatural encounter ni Jesus Christ. So man ang gisulti siya nga when this happened, that means iyang conversion wa ko ni adto dayon og gikonsulta og any human being. Ay kaduha niyang sequence sa iyang conversion is he did not go to the apostles, no? Mananingon siya sa verse 17, nor did I go up to Jerusalem to consult with those who were apostles before I was. And number 3, ningon siya nga human sa iyang conversion, niadto siya sa Arabia ug sa iyang pagbalik niadto siya sa city of Damascus. Manang giingon niya sa 17b. Instead, I went away into Arabia, and later I returned to the city of Damascus. Now, with a little help from God questions, makapangutan na ta why, when, and how long nga si Apostle Paul na sa Arabia. Now, kaning English, ang modern English sa Arabia, nag-refer ni sa Arabian Peninsula where Saudi Arabia is located. So, mo na Saudi Arabia. Pero ang first century, nag-designate ani or it could refer to Syro-Arabian Deserto, which is farther north na nag-include siya sa modern portion of modern-day Syria and Jordan. Now, kung matanaw tabalik sa conversion ni Paul in Acts chapter 9, kanang dyan na namantala ang iyang conversion, atong na-learn that ang iyang conversion was when he was on the road to Damascus, ang Syria. Now, if you look at the world events right now, especially what's going on with Israel, ang Damascus and Syria are very prominent name na sige balik-balik sa news. Okay, so makita dyan na ito nga how relevant this country is, the people there, because mo lagi mo ni ang mga lugar nga nasaburan, mo ni ang mga lugar nga nakadungog sa pulong sa Ginoo. Now, ang kaning Damascus na sa Syria,
o nganhing na-meet ni Jesus Christ si Paul, o si Paul na-meet ni Jesus Christ. Nga nahibawan na to nga si Ananias gigamit sa Ginoo to heal the eyes of Paul, na wa ka kita tong grabe na kay kahayag mo siyang nabuta o sa iyang pag-pray na tangtang ang usang murag scale light tangtang sa mata ni Paul o nakakita siya pagbalik. So after ni-continue si Paul nga to sa Damascus. O nga to sa Damascus, nag-preach siya ni Jesus Christ. Makita nang imo nga grabe ang kalayo sa balang espiritu niya, nga grabe jud ang iyang conversion, nga wala mo take og years before he started preaching. Immediately he started preaching. O tungod ni ana, nga namantala siya na sa chapter 9, ang mga Hudiyo nga wakasabot nga nung nayunana si Paul, giplanuhan siya nga patyon. But ang mga believers nitabang ni Paul nga di siya mamatay, kay bantayan man ang gate kung sa siya mogawas, kung dili ngadto sa wall, gilower siya pinagi sa basket. Okay? Nya gikan ngadto ni travel si Paul ngadto sa Jerusalem. O ganha sa 2 Corinthians, sa iyang letter sa 2 Corinthians chapter 11 verse 32 to 33, ni mention si Paul nga in Damascus the governor under King Aretas had the city of the Damascenes guarded in order to arrest me, but I was lowered in a basket from a window in the wall and slipped through his hands. So kung atong ibutang balik ang tanang accounts together, si Paul yun nag-spend several days in Damascus. Okay, manato makita sa Acts chapter 9 verse 20 to 22. O from there, sumala siyang gisulti sa Galatians chapter 1:17, nibiya siya sa Damascus ug niadto siya sa Arabia, which may mean the surrounding desert country. Now, wata kahibaw, wata idea gyud kay wa man gibutan sa Bible, how far south into the Arabian Peninsula si Paul naglaag-laag o nagsuroy. But we know that he later returned to Damascus. Manangingon siya in Galatians chapter 1:18, after 3 years, he went to Jerusalem. Because ang iyang conversion, mauman ang focus din sa Galatians chapter 1. So, reasonable kaayo to assume nga niadto siya sa Jerusalem 3 years after his conversion. So, mo ni atong makita din he. So, dili 3 years after returning to Damascus. But, asa may nag-una yun ani, asa yung sakto ani sa mga pagsusi ani sa mga Bible scholar. So, at least 3 years before he ever consulted the apostles in Jerusalem. So, in short, converted si Paul, 3 years, nagto siya Arabia, nag-preach sa Damascus, Arabia, okay, and then, una pa siya ni adto sa Jerusalem. Okay, so, however, ang biblical record nag-emphasize nga he immediately began preaching in the synagogues. So, mo ni ato makita nga unsa gyud ni ka tinuod yun nga disciple o apostle si Paul, na wa gyud siya gikahadlukan kay ikaw ba kung I remember myself nga bago kong nakaila sa Ginoo, American mo to akong first pastor. Then nangabot nga mga mga missionaries niya, mga musicians. So din sila kanang evangelism. Yan na pang pastor, let's do it in your place sa Pasil. Iko ha, sa Pasil jud na. Yeah, let's do it there. So sige. Kay migo man mo ang kuan na to, ang sayan ni kanang kailalagi kay taga diha man ang barangay kapitan. So, sagot sa ng barangay kapitan. So, kanta na sila, evangelize na sila. Wa, jud kunako damahan ni kalit kitag tawag ang leader sa band. Ug niya siya, Joji, you share your testimony. Pila pa ba do mga sa kabuhan pa man tingali ko adto. Ano pa ba pag-upra ha? Ano ba niya? Nakuha naman, nabutang naman ganda yun. Nadungog na sa tanan. So, I presented my testimony nga wadyo ko kibawag din gikan sa Ginoo na gyud to, but magyo toy nakahimo nga ang among lugar kanang Pasil is slum area man gyud na siya, tagdahan gyud kay ng tao ang taxi sa una pang panahon di gyud nga nang gusto diha kay mga bata lagi sugaton ng taxi, kapon pa ang ligid mo inana ba
apil pa nami ana sa una sa gagmay pa sa mi kanang way ko hadlok ba. So anyway, after my testimony, kay imagine ka every time musud ko sa puzzle, mura jud ko nisud og Red Sea. Muiwag ang tanang tao. Chup! From a person nga ilado kay Philippine player ka, nya kuan pa kay ka, bago pa kay kani undang sa Philippine team sa murag kuan pa kay ilang concept nimo ba nga kinsa ka ana yung mga G ana kadto kay wana managan magliko dai mga nana dai lalada no kuan ang kataganan jud is mo manggawas nasa street sila nya sadili mawagta ang mga tao sa streets kay niagi ko kay kayawan sila nga mo share ko kay yun ana sad ko ka firing nga mo share sa jud ko. So, uy, nalagi ka na likod din ko sa restorya. So, anyway, imagine mo nga si Paul was a very known priest. Kuan siya kanang tinamod siya, kanang taas siya, niya, you know, kanang taas at panglantaw ang mga katawhan. Niya siya pa ang nanggukod sa mga tao. And suddenly, anak kabali. Ako, amo ko nag-murder og mga tao, amo ko gipangulatag, whatever. But this is a person nga, grabe jud kayo ka, 180 degrees, no? Grabe jud kayo ang contrast sa iyang former way of life o sa iyang way of life karon. So, muna nga sa Acts 9:22, makita nato din nga wa jud ni nag-represent of a man na nag-figure out siya pa nga mao niya siya sa Arabia nga ano man unsa man ko sabi jud hitabo nako, but mao ni ang tawo nga ni grew more and more powerful nga nakahimo sa mga Hudiyo, especially ang mga religious leaders sa Damascus, nga baffled kay sila mo noon sa man siya nga sa ilang kasuko, okay, kay sige man siya prove nga si Jesus ang Messiah, when in fact sige siya gukod sa mga nag-ingon nga si Jesus is Messiah. So man nga when he left Damascus, ang Jewish population, it is reasonable to assume na grabe gyud ang gipamuhat dinha sa iyang preaching ngadto sa mga Gentiles nga daghan ang mga na-converted. Pero wasa ni nag-eliminate sa possibility nga he spent solitary times in the study of the scriptures. For sure, iya dyan nagikay-kay iyang Bible, kaya ang Bible at that time were the Old Testament, iya dyan nagikay-kay nga where Jesus is prophesied. Now for sure, part na sa iyang 3 years nga what yun may bawid as kanang unsag gud siya ni ana, but only the places were mentioned. For sure what nawa lang sila nag-study kundi nag-prayer gud na siya, nag-contemplate yun na siya maayo as to really what the Lord will exactly want him to do. Of course kibaw siya mo adto siya sa mga Gentiles, but where exactly nga mga Gentiles? Muna nga, makita na to din nga si Paul, even sa katong na prison na siya, niya, hapit na siya mamatay. As Timothy nga, ang akong mga Bibles, ang akong mga sinulat, especially ang parchments. Okay? So muna nga, sa verse 18, makita na to yun siya, nga then after 3 years, went up to Jerusalem to get acquainted with Cephas, it's Peter, and stayed with him 15 days. Kumanya na yun siya, I saw none of the other apostles, only James, the Lord's brother. I assure you before God that what I am writing you is no lie. Ito yung giklaro nga, wako na magkakninhi. Kaya kanya akong mensahe, dili yun yung nila. Ang Ginoo mismo may teacher na ko. Ang Ginoo mismo nakiguan inuwan ako. So, unang point in Galatians 1, then, si Paul already, yun na siya, grabe nga apostolic ministry before meeting with the apostles sa Jerusalem. Kung makita na to again sa Acts 9, nga ang iyang ministry started immediately. Wala pa siya nagbuhat o pilak pagkatuig, naminaw pa din sa mga tila sa mga pastor, nagsige pag-apil-apil o mga ministries, then una pa siya na himong preacher gospel. Diha ang kalayo sa espiritu. Mabitaw ng usaw na ito makita mga gisuunan. Real conversion ba? Will not take long. Nga ang tao mo kanang say na niya, usay pa murag atras abanti pa ka, pero di gyud na madugay. Mukuan jud ka, musulti jud ka, mo preach jud ka, musulti jud ka about the Lord Jesus Christ. Kay labi na kung ang encounter nimo sa Ginoo is very personal.
no? Personal kaayo. Yes, I know nga dunay mga conversion nga mo take pa og time kay murabag the realization o murabag partial pa lang to, dili pa kayo igo kayo sa heart ang word of God nga mo take pag time, and una pa nga ang Ginoo gyud mo padayag sa iyang kaugalingon. But when God really meets you, ang akong punto ana is forever at the point na ang Ginoo ni meet nimo, di gyud mahimo nga ang Espiritu Santo dili mo panglihok. Because the moment dunay real repentance sa kinabuhi sa tao, dunay great realization of how empty and dark his life is. Ang tao, when God appears sa iyang kinabuhi nga as a light, bright light, life, love, you feel all these things, di gyud mahimong ka kayo nga di ko kasulti, because you experience supernatural encounter with the living God. So mo na nga there must be a proof, immediate proof sa change sa life sa tao, because the presence of God cannot be hidden. Di pwede kabuo ng Ginoo. Is too strong, too mighty, na atong i-hold back siya nga, ay, di gawas na Lord, ay, di mamasulti ko Lord, ay, di kabuti nga makita nila ako now nga nausab ko, dili na siya mahimo. O na nga, for 3 years, si Paul, nag-spread siya sa gospel in Damascus, surrounding country site. Kung makita na nato ang discussion na nasa New International Greek Text Commentary by Bruce Ertzmann. Now, sa verse 21, ningon din siya, nato po sa Syria and Cilicia, I was personally unknown to the churches of Judea that are in Christ. They only heard the report. The man who formerly persecuted us is now preaching the faith he once tried to destroy, and they praise God because of me. Now, kaning segment sa verses 21-24, according sa mga daghang Bible scholars, mao ni ang continuation sa ministry ni Paul na diin makita nato sa Acts chapter 9 verse 20 to 30. Kay makita nato nga ang iyang zeal for the gospel nahimo nga na in trouble siya sa mga Hellenistic Jews. Diin ang mga Hellenistic Jews nagka-cause of trouble nato sa mga believers kasi sila gireklamo niya at the same time nakiglantugi sila ni Paul, okay, na threat si Paul, nakahimo sa mga believers na Paul, uli na lang ka sa inyo, Paul ngadto sa Tarsus, ang iya hometown. Uli siya ngadto Paul, puyo siya ngadto Paul sa gilaag-laag. Now, ang kaning Tarsus, mo ni ang capital region of Cilicia and Syria. Of Cilicia. O ang Syria, mao ang southeast of Cilicia. That is why most likely why Paul made mention after the meeting of Peter and James that he went to this place and shared the gospel. Saan naman eh? Hindi naman nimadagan. Share the gospel of the good news. And knowing who he was before, the word of God made mention of it na daghang makatauhan wa jud kailan niya or hadlok jud kay niya. But kadungog sila, daghan na kayong tabi-tabi, kaning tawhan na mauning ni persecute, mauning ni patay sa imong lulo, mauning ni dakop sa imong lula, mauning ni kuha sa imong mama, sa imong papa. Pero karon tanawa, nag-preach na siya sa pagtuo nga atong gituan, pagtuo na to nga iyang gitry o destroy. Nga ang makatawhan, nag-dive jud sa Ginoo because of me. So, mana ending ni Paul din sa iyang defense. They praised God because of me. Now, dako kaay ni or strong kaay ni testimony of a man na ang life was radically changed by God. Kung makita na to din nga sa asa siyang mga letters, no, musulti good siya sa iyang testimony. Kayang confidence manggod to really tell people unsay nahitabo niya. Dili manggod minugna niya, di manggod lie, di manggod ka na tumo lang just to gain confidence or to gain approval sa mga tao. Ang iyang manggong confidence nagsugod jud sa iyang pagkaila ni Jesus Christ. Kay ang Ginoo may nitawag niya, ang Ginoo may naghatag niya doktrina o pangapagtinunan. Ang Ginoo man say natusab sa iyang lifestyle. And remember this,
kung sakto ang imong doktrina nga nadungog, ya imo ni i-apply every day, mausab yun ang imong kinabuhi, o sa English pa ni ang imong lifestyle. Kaya style sa imong kinabuhi, lahi naman ang imong mga preferences, lahi naman ang imong padulungan, lahi naman ang imong gusto, lahi naman ang imong mga investment, nga naman kamo invest sa mga sa kingdom concerns, nga naman kami invest sa mga kalag sa mga tao. And do you know that ang investment sa kalag sa mga tao is not cheap? It's very expensive. Kaya kung invest kag magila-ila kag mga tao, just like what here sa mga kabataan ako, no, I'll just give my example ba. Na para na po, I'm a coach, but I've been telling already the children, I'm not only a coach, but I'm a minister, and this is a ministry. That's why you are receiving a lot of help, because a lot of you can never make it aning a private school. With daghan kayo mga requirements, daghan kayo bayron nun, o most of all, sa ilang pag-eskwela mismo. Kanilang pag-eskwela mismo, puro man aircon ang tanang room. So, kailangan nagyo sila sufficient ka jacket. Okay? Mga na ba? Tago kay sila mga bayronon kay para sa ilang murals, para sa Christmas, etc. Nagipaningla na sila start karon. Mga na bitaw. So, manangan ingon ko nila nga, whatever help you are receiving, it's not because of me, it's because of God. Nga ni-touch siya og mga kinabuhi, na-touch siya og mga life nga nakahibaw what I'm doing, kung misalig sila nako, nga ang ilang ihatag nako will not go to my pocket, will not go to me, but to you. Kay kamo man ang tabangonon kaayo. So mausa ni ang confidence ni Paul. Can you imagine if ikaw si Paul, then suddenly cut off ka sa tanan nimo mga friends, nga imong mga friends are mga kaparian. Na this are ang mga kakaparian sa una is mga nadyo may mga kwarta. Yung suddenly, wa na kay kwarta, nakadiri sa ubos. Unya, nagsige kag share, nagsige kag sulti, nagsige kag lakaw, nagsige ka og, to sing for 3 years, he was just on his own. O pa man to si Barnabas at o pa to si, o pa si Mark, din wala pa siya mga kuyog nga mga katawhan nga mo support niya sa iyang ipangbuhat. Okay? So, while there, you can just imagine, and this is one thing that we can really say, a real believer, dili mangayo og kwarta, dili man solicit. Because ang imo, ni-invest ka sa gingharian sa Ginoo, ni-invest ka by spending your own resources, your own money, your own strength, why nag-back up nimo, just to reach out people. And to reach out people is not easy lagi. Okay, especially kung imong reach out are mga wajud, pobre jud, mga katawhan. Okay, so magdadyo kag pan, okay, nya did ka ma-expect na pag-uli nimo pag human mo Bible study ngadto, nag-love offering sila, di ka ma-expect ana, kung dili ma-expect yung ka nga kung ibagtas ka pa doon ngadto, naglakaw ra ka, pagtas ka pag-uli, pero ang imong imong ikaon, ang imong itang ipliti, imo nang ipalit og pan kay hiatag na lang nila kay maluoy ka sa mga bata diha nga nagkamuritsing, kuan kayo, yung mga gutom kay sigana man. Okay, so these are things na maka-imagine ko ni Paul doing those things early in his conversion. Now, ang iyang confidence magud, ang iyang fire was from the Lord. Manang, why maka-intimidate niya? Manabang, why bisag unsay nadungog niya nga mga sulti, bisag unsang persecution iyang nadawat, bisag unsa pa nga, for sure, iyang family turned their backs on him. Kaya wa man kita nakita din nga na yung family member niya nga na-converted gani, no? Kung dili makadungog lang ta katong dunay pag-umangko diya nga ni sulti sa captain of the guard nga uy kanang ayaw taon pagawasa si angkol nako kay nakadungog ko kana sila ilang patsyon siya ana mora to, but aside from that wa tay nadunggan kayo nga mga relatives niya nga na-converted. Okay, so ang intimidation manggod comes after you are converted. Kana bitong gilibak na kag maayo, gidaot na kag maayo, nabuang na ka kanang murag kanang sa nani lain naman na iyang kuan, lain naman na iyang tinuan, ya murag tanawan na siya, murag naman na siya. You become
kanang dili na kay ka kung sa una murag speak and span kay ka nya, confident kay ka because you have a lot of money and you have so many friends. Diba, the moment it is gone, suddenly murag sa kag of kay nga pobre kay katan-awon, pero people will just look down on you. Bisan pag you still look good. Okay? So nga si Paul wa jud siya maapektuhin niini. And even sa iyang paghimamat ngadto sa mga leader like si Paul o si James, si Peter o si James. Wa siya kul ba iwa din hingaon kung ba ang padong ko ngadto mo or ba ni naguna na ko. No, because he was so confident na himamat nila, they will be of the same spirit, they will be of the same mind and the same heart and passion for the lost. And in fact, mo yun nahitabo, no? Nga, ginginan siya nga, sige po, padayon sa padabaho sa Ginoo nimo, pero kana ilag kalimti ang mga pobre, nga which is yun siya nga, which the very thing I love to do, nga mo reach out yun sa mga pobre. So mo nga, knowledge of God, who He is, nga klaro sa atong munahuna, gipuy-an nato sa atong kinabuhi, ug nagi sa atong kasing-kasing, o nga, klaro kaayo nga, unsay gibuhat sa Ginoo dinhi kanato, ug unsay pabuhat sa Ginoo ngari kanato ngadto para mailhan siya, should give us so much confidence, mga kaigsunan. Confidence in the Lord Jesus Christ. Nga bisay lagi unsa pay maabot nga bagyo sa atong kinabuhi, dili ta maghuwat og approval sa mga katawhan, o di ta maghuwat nga ay wa man ko ingnan mag Bible study ko din ha, or ako ina maghuwat ra man ko ingnon ko, dili uy, ikaw ang mangita, ikaw ang murag wa kakibag sa kapadong murag murag kang tawo nga kasukaon, kanang tawo kasukaon labi nag gawas na gyud mangita pa na siya busita o plastic or nga to pa na siya bathroom, dili. Because the moment the Spirit of God in siya, it will swell up to you like a living water, mura siya mugawas, mubugwak na lang na siya out sa atong mga bakba. Kay ang Ginoo may mo enable na to in every possible way. Now, wasa siya ni salig sa mga doktrina sa mga tao, kundi sa iyang paghimamat ni Peter o ni James, ang iya last was to compare, to really see if kanang verbal confirmation lang nga sakto jud ko, okay? Although kibaw siya nga sakto siya, pero to have of the same mind and the same spirit, hindi kaya na mga isunan. And that is really one thing I've been asking the Lord. Lord, ang imong magkatawhan karon are full of many false believers. In fact, mga false teachers. Who are they of the same mind and of the same spirit? Makasense unta ko, Lord, discernment man na. O makasense unta sila nga, I have the Spirit of Christ. So that when we see each other, bisan pa o kanang, ang sayo nga nani, kanang, what you call this, kanang, di bita mo kaila jud. Okay, just like I have a church here nga, I go to from time to time. Okay, as much as I want to every Sunday, I don't have the time, and at times if I have the time, I don't have the strength, so ako na lang siyang ipahuway. If I do, kaning nani, hapon na paduna, akapoy na jud kay ko kay straight to Monday to Saturday, especially karon nga I'm really physically stressed out because I'm teaching volleyball. Yeah, long hours of teaching. So anyway, when I was there ganina, kanabang it's just so good na there are people, no, kasen sila kay kisa gugo yung mga datong ni kadaghanan din ha. Okay, so nang ay ana ba ni approach nga mo ila-ila ako naman, oy kumusta ana kanang kamayon na sa akong naong nya tataw jud kung wakan ha din ha ana bitaw. So it's good. So para nako these are people who sense the Spirit of God in me, and I sense the Spirit of God upon them as well. Okay, nga ana bitaw magsuryanay mo mura mo dugay na nga kaila. So muna nga si Paul not seeking approval or not seeking anyone's confirmation. Kibaw man siya ang iyang doctrine of iyang life is like that of Jesus Christ. Muna after him preaching, many believe in Jesus Christ and follow Jesus Christ. So mga ni si Jesus Christ when he was preaching, and remember Jesus Christ came here and telling he was God, and yet nobody believed because he was human. Now, how can a human
being can be God, but it is possible if it comes from heaven. And nasayod ta nga, he was also attacked and persecuted badly to the point nga ipatay gud siya. So Jesus Christ also, manang gisunod paminako gisunod ni Paul, okay, although wala pa ang New Testament ngadto, but this is written in John chapter 2 verse 24, where it says there, when Jesus Christ when made his miracle, when he he was talking already kanang doctrines nga murag makaguba do sa ilang mga kasing-kasing, okay, nga makapasok po sa kanang para nila naigo sila, okay. Ningon si Jesus Christ din sa John 2:24, he did not entrust himself to them, for he knew men. Kaya daghan naman kayo nagsunod-sunod niya, daghan naman mituo niya. So mana nga ang kanibang our confidence, and if we know where we stand, asa ang atong prinsipyo nga gibarugan na ba sa Bible o mga prinsipyo sa mga kinuha lang nato din sa mga prinsipyo nga wa joy gibasihan, okay, sa ato bang mga katigwangan, sa mga kultura ba nato sa atong tradisyon, or principles of how to live life right through the Word of God. It's very important. Aron di ta ma-intimidated by anyone. Sa mga tana ko, ikaw karon, dali pa ba kang ma-intimidated? Dali pa ba kang murag ma-shaken kung na mga sulti-sulti or mga bati about you? Unsa man nang maka-intimidate nimo, unsa man nang makawagtang nimo sa passing diha sa Ginoo, kinahanglan ta mo recognize ni ana. Kaya niini nga kinabuhi ba, kung di ta sigurado nganong gibuhat nato ang atong gibuhat karon, why we do what we do, o nganong gisulti nato ang atong gisulti, o nganong nagpuyo ta inaaning klaseng pamaagi, then that way masubject gyud ta, kung di ta sigurado masubject gyud ta sa kahadlok, kauwaw, and most of all, duha-duha. Kung naata ni ana nga factors, difficult kaayo na to grow in the Lord as a person. Kay opportunities will just come once, and if we don't grab it, we'll be lost. So para nako, opportunity of knowing Christ through His Word, through reading His Word, through listening His teachings, sound doctrines na mga preachings, opportunities like that, kung di na to kwaon, di kita ka nang mangita, kita mo set aside nga wala trabaho ko dinhi, wala nilihi ko dinhi, maminaw ko of sound doctrine teaching sa Ginoo. Kung di ta mag-ingon ana, hindi kita mangita pamagi nga mas ma-closer ta sa Ginoo, where we pray and spend time in praying for every problems, for every desires, for every needs, for every even for wants, no, sa itong mga pangkinahanglanon. Kung di ka pirmi magsigi istorya na sa Ginoo nga bibin sa itong pagkatug na yung tanga, Lord, ikapoy kay Lord, can you just kanang close lang ko sa kong mata kadit, but I need to really go kay mulakaw na ko kay Lord, magkuhan pa ko may Bible study, Lord, kanang mo, you know, all these things nga ang Ginoo appeal gyud siya, di ka magpiyong try kang piyong din ha, di ka katug. But the moment we include God, Lord, please nga nahimo ang murag ma-refresh dayon ko in just 5 minutes lang close of my eyes, and if you will, Lord, pukawatan ko kay makalimot ko. You know, these are things that God loves to hear when we are so dependent on Him, because He's God. And worse is, kung magsigitag na I fear, shame, o doubt, kay na-intimidate ta, maglakaw ta with great uncertainties. Pirmi ta nga, sakto makandoon nino, or dili, yung matras na sa ta, munong na sa ta, doon sa tamang padayon. Nya kang ang worst pag yun is ma-shoot ka sa depression. Kaya depression biya musud yun na siya some way or the other. Si Mr. Depression likes you to be out of focus. Si Mr. Depression likes you to be kanang dili na ka magsige Ginoo. Kanang siya nga, uy, musaf, take care of yourself, or kuan. Ana ang depression, uy, namang ko yung need nga yun, ana, uy, nilutan sila, ay, sige, lalagsuroy, nilutan lanas, like, warta, o nilutan nila, ay, kaons lagi ng ani, you know, this and that, yung murag masuya na ta, nga ma-depress na ta, because we don't have what they have. Actually, we have the greatest one, the greatest valuable being who can provide everything we need and can help us in every
situation, and that is Jesus Christ. So mga kasunan, nag-hope lang ko nga atong pag-study ba sa pagbarug ni Paul sa iyang pagka-apostles ug sa iyang ipang preach, naon tataan nga conviction, naon tataan nga kalayo, naon tataan nga kadasig aron nga sa ingon ang atong kinabuhi di masayang nang kalibutan na kay sayang jud kayo if we will slip away or turn away from every opportunity to know Christ, to preach Christ, to proclaim Christ, and to live like Jesus Christ. So I hope and pray that we are learning from the life of Paul and how he stood firm on his great conviction, based asa in Christ alone. So our conviction should be in Christ, nowhere else, nothing less, but in Christ and Christ alone. So let me sing. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Lord, Almighty God and Father, thank you for your word. Thank you for always, Lord, encouraging us, molding us, building us up to become more and more like you, your Son, Jesus Christ. Lord, tabangin mi nga maglakaw jud mi kanunay da nimo. Ngam sa may mga sugo nimo sa mong kinabuhi, sa may mong plans, kinabuhi among destiny ba Ginoo amo jud ng lakton, tumanon, that Lord, when we end namin ani kalibutan na, dili ni mo shrink in shame and in fear. Kung dili, Lord, mas mudagan ni kusog towards that. Kay mga tao, Ginoo, hadlok mamatay. But kami, Ginoo, ganahan nami, pumahimo pa, ma-translated nami. Because to be with you is everlasting joy, everlasting peace. No more tears, no more sorrow. Nothing will cause us to worry because you are there, our life, our very existence. Father, thank you, O God, for your Spirit that is speaking to us. Thank you for your word. Thank you for your holy presence. Thank you for each and every one. Yung gidakaron o Ginoong Diyos nining kapunon. Nagampo mi nga tanang mga mensahe ni mo nga na-post diha, Lord, o Ginoo, daghan pa unta makatultol, makadungog maminaw ni ini. Lord, na amahan, every time they will hear the voice of God, not the voice of mine, Lord. Hindi ikaw, Ginoo, bring conviction, turning people nga wala pa diha kanimo back to you, O Lord, in full repentance and in great joy, knowing that they have eternal life with you. Father, salamat kayo, Ginoo. Again, we give you back the glory, the honor, and the praises for everything. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So,